Ito yung ulam na pangmatagalan. Yung kahit ilang araw na yung nakalipas ay pwede pa rin basta nakalagay sa ref. Ito nga pala yung chicken pastil na napakadali lang lutuin. Kaya naman mag-start na tayo at dito sa ating lutuan na may lamang tubig, ilalagay natin dito yung 500 grams na chicken breast. Maglagay din tayo dito ng bawang at bay leaves, pamintang buo at maglalagay din tayo dito ng asin. Tatakpan naman natin ito ngayon at ilalagay sa ating kalan. Lulutuin natin ito hanggang sa lumambot na yung karne ng manok. At pagka lumambot na nga yung karne ng manok, ay ilalagay naman natin ito ngayon sa isang lalagyan. Set aside muna at antayin natin itong lumamig. At ayan, magtatabi rin pala tayo nitong pinagpakuluan natin ng manok. Set aside din at gagamitin nga natin ito mamaya. Balik na rin tayo dito sa manok once na lumamig na. Hihimayin po natin ito ng medyo maninipis. Kung gagawin nyo naman itong pang negosyo, mas maganda siguro kung manipis talaga yung pagkakahimay dito. Ayan, once na matapos na nga tayo sa paghihimay, dito naman tayo ngayon sa gagamitin nating bawang at sibuyas. 2 bulb nga ng bawang ang gagamitin natin. Sa sibuyas naman guys, ay gumamit lamang ako ng 4 na pirasong small size. Pagkatapos nga nating mabalatan yung bawang at sibuyas, dito sa ating food processor ay ilalagay muna natin una yung bawang. Kailangan talaga natin itong i-mince. Ganun lang din po yung gagawin natin dito sa sibuyas. Gagamitan ko na nga lang ito ng food processor para naman mas mabilis yung proseso. Pero kung wala namang food processor, don't worry dahil pwede naman natin itong i-mince gamit ang kutsilyo. Once done, dito sa ating kawali ay maglalagay tayo ng 1 cup na mantika. Pagka mainit na nga yung mantika ay ilalagay na natin dito yung bawang. Igigisa na rin natin itong sibuyas. Mas maganda nga kung tostado yung pagkakagisa ng bawang. Sunod na rin nating ilagay dito yung nahimay nating manok and then haluin lang. Maglalagay na rin tayo dito ng mga pampalasa tulad nitong 2 teaspoon na pamintang durog, 1 tablespoon na asukal. Maglalagay din tayo dito ng at least 5 tablespoon na soy sauce or toyo. Itong isang sachet na 30 grams na oyster sauce. Maglalagay din tayo ng 2 pirasong na slice na siling pula. Dagdagan nyo na lang guys kung gusto nyo ng mas maanghang pa. Haluin lang saglit at ito naman yung magpapatagal ng shelf life nitong ating chicken pastil. Ito nga yung 2 tablespoon na vinegar or suka. Ilalagay na rin natin itong tinabi natin kanina na chicken stock o yung pinagpakuluan ng manok. Mga 1 cup lang siguro and then takpan. Once na maging ganito na nga yung texture ng ating pastil ay pwede na ito. Grabe, nakakatakam talaga at amoy pa nga lang nito ay ulam na. Itong dahon naman ng saging ay papadaanan lang natin sa apoy. At pagkatapos nga, ayan, at pwedeng-pwede na natin itong iserve. Sa sobrang sarap nga nitong chicken pastil ay sure ako na mapapa-extra rice kayo.